nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. Bigla na lang pong hinuli ang ating dating Pangulo at ang kanyang pagkakahuli hanggang ngayon ay hindi po maliwanag at hindi po ipinapaliwanag ng pamahalaan. Ang sabi po nila ay nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ito po yung International Criminal Court. At ang sabi po ng pamahalaan, ginawa lang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa Interpol at sinerve po ang warrant sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit mapapansin po ninyo, hindi man lang po natin nakilala kung sino yung representative ng Interpol na nag-serve ng warrant of arrest. Ang tanging nagsasalita lamang po doon na nakita natin ay yung isang General Torre at yung kanilang tagapagsalita. Wala po yung representative ng Interpol. Paano mangyayari na isa-serve mo ang warrant of arrest na kinors ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magsa-serve ng warrant? Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transnational Crimes. Bakit wala po yung executive director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yon. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Ang bumasa ng Miranda Rights, yung Miranda Rights po ay pangkaraniwan yung naririnig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah blah blah, anything that you will say will be utilized against you in any courts of law, you have the right to engage your own counsel. Yun po yung Miranda Rights. Ang nagbasa noon ay si General Torre. Hindi siya ang representative ng Interpol sa ating bansa. Bakit po ganun ang proseso? Nakalagay po sa tuntunin ng ICC na kapag ka ang mamamayan ng isang estadong katulad natin ay hinuli ng Interpol, kaagad siyang ilalagay sa harap ng isang competent judicial authority dito sa bansa na kung saan siya ay naninirahan. Ang ibig sabihin nun, kung dinakip si Pangulong Duterte, dapat siya ay dinala sa harap ng hukuman sa Pasay City sapagkat doon naglanding ang kanyang aeroplano. Saan dinala ang Pangulong Duterte? Dinala po sa Villamor Air Base. Ito po ang mga prosesong mali at hindi na po nasunod ang patakaran mismo ng ICC. Ang sabi po sa tuntunin ng ICC, kailangan dumaan sa proseso ng domestic state. Yun nga, kailangan kilalanin, kailangan idetermina kung yung warrant of arrest ay applicable. Kung yung warrant of arrest ay na-issue ng tama. Lahat po ito'y kinakailangan may saayos. At kung walang nalabag at kung nirespeto ang karapatan ng taong inaresto. Lahat po ito ay hindi nagkaroon ng determination sapagkat hindi dinala si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority. Dapat dinala siya sa pinakamalapit na RTC ng Pasay City, Regional Trial Court. Yun po yung dapat. Dinala po siya sa Villamor Air Base. Ang ibig sabihin po noon ay wala na pong bibigay na karapatan sa kanya anuman. Kailangan na siyang dalhin kaagad doon sa Netherlands. Nasaan po ang katuwiran? Nasaan po ang pamantayan ng batas na sinusunod kahit na sa ICC? Kapag ako po'y nagsasalita sa House of Representatives at binabanggit ko ang lahat ng mali nila, para bang ako'y kaaway na nilang lahat. Noon pong ang budget ng Vice President ay sinusuri. Sinabi ko sa kanila hindi ganyan ang paraan. Titinutuwid ko at sinasabi ko sa kanila ang paraan. Pero ang nangyari, itinuring
itinuring po nila akong kalaban. Ang sabi ko, hindi naman tayo ang dapat magsuri, mag-audit kung paano ginamit yung confidential funds ng Vice President. Meron po tayong Commission on Audit. Kahit kailan ay hindi naging katungkulan ng House of Representatives na kami ang mag-audit. Commission on Audit lang. Ang sabi ko sa kanila, hindi ninyo ginagawa ito dahil sa sinasabi ninyong inquiry in aid of legislation. Hindi po. Sinasabi ko sa kanila, gagamitin nyo lamang ito para i-impeach ninyo ang Vice President. Ito po'y nangyari noong Oktubre 2024. Nangyari po ang hindi dapat mangyari. Totoo, in-impeach nila ang Vice President at ginamit nila yung di umano ay hindi dapat o hindi tamang paglustay daw ng pera ng ating bayan. Ang proseso ay hindi sinunod, ang batayan ay hindi sinunod. Pero sinabi ko na as early as October 2024, ginagawa nyo lamang yan not in aid of legislation, but you are mining for evidence because you want to impeach the Vice President. Nangyari po, February 5, 2025, isinugod nila ang impeachment complaint sa Senado. Ayaw ko rin po na sumama sa kanila sa Quadcom. Yung Quadcom ay 4 na hiwalay na komite na ginawang isa. Isa lamang po ang kanilang objective. Sabi ko rin sa kanila, ayaw kong sumama dyan. Sapagkat ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation. Yung in aid of legislation po ay pagtawag ng mga ilang tao na harap sa mga komite para tulungan ang House of Representatives na makagawa ng panukalang batas. Yun po dapat ang tuntunin. Tatawagin mo sila, haharap sila sa inyo para tulungan kayo na gumawa ng panukalang batas. Nakita ninyo kung paano ginawa nila. Hindi po ganun ang ginawa nila. Lahat ng tinawag na resource persons na humarap sa Quadcom, may ikinulong ang pinagagalitan, sinisigawan. Kapag ayaw sumagot, kinukontep at ikukulong kagad. Ngayon lamang po nangyari ito sa kasaysayan ng House of Representatives. Ang sabi ko sa kanila, November, December 2024, ang gagawin ninyo ay magkukunwari kayo na piskal, magkukunwari kayo na korte, kukuha kayo ng ebidensya para ipakulong ninyo ang Pangulong Duterte. You will persecute and prosecute the former President of the Republic. Nagalit po silang lahat sa akin. Pero nangyari po, eto na po, nahuli nila, they abducted the former President. Ang ating Pangulo po ngayon ay nandun na sa Netherlands. Isang napakalangkot na tagpo ng ating Republika ang nangyari. Alam po ba ninyo ng ICC, nag-issue din ng warrant of arrest sa Presidente ng Russia, Vladimir Putin, sapagkat sa nangyayaring labanan sa pagitan ng kanilang bansa at sa bansang Ukraine. Pero walang isa mang Ruso, walang isa mang mamamayan ng Russia ang nagtaguyod o nag-serve ng warrant kay President Vladimir Putin. Meron din pong inisyu na warrant of arrest ang ICC sa Presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu, dahil sa kanilang tigmaan dyan sa panig ng Palestina. Meron po ba na isa mang Israelite o mamamayan ng Israel na napakasangkapan para ulihin ang kanilang presidente? Wala po. Hindi nangyari sa Russia, hindi nangyari sa Israel. Sa ating bansa, Pilipino mismo ang nag-cooperate kahit walang basihan, kahit walang batayan. Ang ating bansa ngayon ay pinagtatawanan ng buong mundo. Wala pong jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction. Bakit po? Ito po yung ayaw nilang ipaliwanag sa inyo. Ito po yung itinatago nila sa inyo. Tayo po ay nag-withdraw sa Rome Statute Marso 2018. Sa tuntunin po ng ICC, kailangan po ay meron pang 1 taon bago magkaroon ng effectivity yung withdrawal. Sa makatwid, March 2019, effective na po yung withdrawal sapagkat 1 taon na po ang nakaraan. Ang pagkakamali po ng prosecutor ng ICC, nung siya'y humingi ng authorization, lagpas na po, effective na po yung withdrawal. Ito po yung ayaw nilang aminin. Hindi na kailanman dapat nag-cooperate ang pamahalaan sapagkat effective na yung withdrawal
control ng ating bansa sa pamamahala ng ICC. Bakit nagpakasangkapan ng ating bansa? Dahil po sa politika lang. Dahil lang sa politika. Kagaya po nung sinabi ni Ms. Cathy Binag kanina, maaari pong nagkaroon ng collateral damage nung isulong ng Pangulong Duterte ang kanyang programa laban sa droga. Bilang isang presidente, yun ang kanyang layunin. Iligtas niya yung kanyang mamamayan sa nakikita niyang panganib ng paggamit, malawak ang paggamit ng droga. Iniisip niya ang kanyang mamamayan, ang mga pamilyang nasisira, ang krimen na lumalaganap, ang katahimikan ay nakokompromiso sapagkat gusto niyang bakahin ang problema at ang mga biktima na masasangkot dito sa paggamit ng droga. Yun ang kanyang layunin. It was a legitimate government program. It was never questioned by any agency of government during his term. Ang totoo po, wala ni isa man na nagdemanda sa kanya. Nung panahon na siya'y nakaupo at lahat ng ahensya ng gobyerno binigyan ng budget yung kanyang programa kontra droga. Napansin po ba ninyo nung basahin nung korte sa Netherlands yung charge kay Pangulong Duterte? Kailangan malaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charge. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon ng siya'y mayor at nung siya'y maging Pangulo ng ating Republika magmula nung 2011 hanggang 2019, 43 katao lang. Yun po ang binasa. 43 individuals were killed between November 2011 and May 2019 or a span of 8 years. Sa mga tweet, mga kababayan, sa loob ng 8 taon, 43 napatay pala. Alleged victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung SAP 44 in Mama Sapano? 44 na pulis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan, wala man lang nagsuplong sa ICC. Isang araw, 44 ang namatay. Ito binasahan ng demandang Pangulong Duterte, 43 daw ang napatay sa loob ng 8 taon. At ang tawag doon sa krimen na kanyang nagawa raw, crime against humanity of murder. Nasaan po ang katuwiran? Nagluluksa ang karamihan, kung hindi man lahat ng Pilipino. Dito sa Rizal, tayong Rizalenyo, alam ko po, nagbabaga ang inyong kalooban. Marami pong umiiyak, maraming nagdaramdam. Umabot sa ganito ang kalagayan ng ating bansa. Nasaan yung pangako? Nasaan yung pangako nung nakarang eleksyon? Lahat ng tumakbo nung nakarang eleksyon sa banner ng pagkakaisa. Ang sabi pa nila noon, dinig na dinig ko sapagkat kasama po nila ako nung nakarang eleksyon. Darating ang panahon, sabi dun sa aming rally noon, haharap tayo sa buong mundo. Taas noo! Governor Nina, tama lang yung sinabi mo kanina. Napakagandang slogan. Taas na o ang Rizal. Pero ngayon, malampong malungkot ang Rizal. Nakayuko ang Rizal sapagkat nahihiya tayo sa nangyari. Yung leader namin nung nakarang eleksyon, sabi niya, haharap tayo sa mundo ng taas noo. Babangon tayo. Sama-sama tayong babangong muli. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Dahil ba sa nangyari ngayon, dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Mura na po ba ang presyo ng bigas? Mura na po ba ang pagkain? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? Payapa po ba ang ating bansa? Hindi na po ba kayo natatakot maglagat ngayong gabi? Sapagkat napakatahimik na ng paligid. Wala na po ba ang mga kriminal ngayon? Bibigyan ko po kayo ng isang mabuting halimbawa kung ano ang kabutihan na nagawa ng drug battle ni Pangulong Duterte. Yung kahabaan po ng Commonwealth Avenue, magsimula ka sa Pilcoa hanggang sa katapusan ng Fairview. Ilang barangay po ang dadaanan mo dyan. Kung di po ako nagkakamali, 7 hanggang 9 na barangay. Nung wala pa po yung kampanya kontra droga, between 35 to 40 incidents ng pagnanakaw ang nangyayari sa mga barangay. 35 to 40 every day ang nangyayari. Pagkatapos na itaguyod ni Pangulong Duterte ang laban kontra droga, doon lang po
po nagkaroon ng kapayapaan, yung kahabaan ng Commonwealth. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamayan, para proteksyonan niya ang kanyang mamamayan, para bumalik ang kumpiyansa, para bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Ano po ang gagawin natin? Nasa ating kamay kung paano po natin mapaglalabanan ang napakalaking hamon na hinaharap ng ating bansa. 2 buwan mahigit po ang nakararaan. Isang bahagi ng ating sambayanan ang nagpunta sa Rizal Park para mag-stage ng isang peaceful rally. Sapagkat 2 buwan nang nakararaan, napansin po nila ang pangangailangan sa pagkakaisa at kapayapaan. Nanawagan po yung grupo ng ating mamayan na yun. Ang estimate po nila ay about 2 million sa Luneta lang. Another 2 million sa iba't ibang panig ng ating bansa. 4 na milyon tao sa isang araw ang nagrally para sa tinig lamang ang pangangailangan ng pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng mamamayan ay tinig ng Diyos. Pero isang tao lang na nanggagaling sa Tacloban ang sumira at hindi nakinig sa tawag ng taong bayan. Salus Populi est Suprema Lex. Ang kapakanan, ang welfare ng bansa ay ang pangunahing batas. Nasaan ang pangako ng pagkakaisa? Naharap na naman tayo sa pagkakawatak-watak sa nangyari ito. Hindi ko po alam kung sino ang advisor ng pamahalaan. Hindi ko po alam kung sino ang nag-a-advise sa kanila. Kung bakit ginawa nila ang bagay na ito. Anong bansa ang uunlad sa harap ng ganitong pangyayari? Nasa inyo pong mga kamay, mga kababayan. Magkakaroon po ng eleksyon. Sandali na lamang po. Pupunta na naman po sa inyo ang mga kandidato. Lalong-lalo na po yung kumakandidatong senador. Saan panig sila? Saan panig sila? Ano ang ipapangako nila sa inyo? Yung isang team na yon, nagsalita ba isa man sa kanila sa nangyari sa Pangulong Duterte? May narinig ba kayo sa kanila? Kahit isang salita lang? Bakit? Wala ba silang pakialam sa ating bansa? May isa man ba sa kanila na nagsalita tungkol sa bagay nito? Wala po. Bakit tahimik silang lahat? May nagsalita ba kung bakit napakataas, ang kahirapan ng ating bansa ay halos igupo na lahat ang pag-asa ng mamamayan? Anong masasabi nila? Nagsalita ba sila? Yung taas ng kuryente na binabalikat ng bawat Pilipino, meron ba nagsasalita sa kanila? Pagkatapos pupunta sila sa inyo. Pupunta sila sa inyong lahat. May daladalang ayuda. Dito po, ako po'y natutuwa kahit wala pong ayuda. Napakarami po ng tao na dumalo. Sila po, hindi makakagawa ng ganito. Wala silang malilikom na ganito karaming mamamayan kapag hindi sila nagbigay ng ayuda. Ayuda lang kaya sila nakakakuha ng mga taong kunwari ay makikinig sa kanila. Ang ayuda po ay hindi na dapat ipadaan sa mga politiko. Totoo lang po. May ahensya po tayo ng pamahalaan. Ang ginagamit po nila ngayon para lamang, baka maalinlang nila kayo, baka mailigaw nila kayo, na sa silaw ng konting salapi na ibibigay, may pagkamali ninyo na yun na yung serbisyo na ibibigay nila sa inyo sa loob ng 6 na taon. Kahit na 10,000 pa ang ibigay sa bawat botante, kung sila'y uupo ng 6 na taon, ang katapat ng 10,000 na yon ay 5 piso sa isang araw. Yun po ba ang inahangad ninyo sa kanila? Yun ba ang inaasahan nyo sa kanila? Yun na lamang ba ang ibabayad nila sa inyo sa kanilang pagpunta sa inyo at paghingi ng pagtitiwala sa inyo na ibalik ninyo silang muli sa Senado? Nasa inyo pong mga kamay ang kapangyarihan. Nasa inyo pong mga kamay. Naharap po ang ating bansa sa krus na daan ng ating politika. Kailangan wag po tayong magkamali. Magpakaingat tayo. Sabi ng aking kaibigan at senatoriable Jimmy Bondoc, vote wisely. Tama naman po yun. Alam ko po
dito sa Rizal sapagkat gumawa na ng kautusan ang ating living legend. Nakiusap siya. Siya naman hindi namumuwersa eh. Siya naman bubulong lang eh. Minsan ngingiti lang eh. Alam na nila kung anong gusto niya. Ang sinabi niya, lahat po ng mga mayors ng Rizal susuportahan si Dante Marcoleta. Alam ko pong mangyayari yun sapagkat ang nagsalita ay isang living legend. Walang makakatanggi sa kanya. Hindi dahil sa ayaw nilang tumanggi, kung hindi sapagkat hindi siya matatanggihan. At kung ako po ay magna-number 1 sa Rizal, gawin niyo pong number 11 si Jimmy Bondok. Mga kababayan, wala po kaming may babayan sa inyo sa pagdalo ninyo rito. Sapat na po yung nakita ko po, malinis po ang inyong kalooban na pagtutulungan po nating ayusin ang maraming kamalian ng ating bansa. Hindi pa po huli ang lahat. Ang Pilipinas po, ang mamamayang Pilipino po ay patuloy na nananalig sa Diyos. Tayo po ay bansa na payapa. Hindi tayo papayag na maging ganito ang ating kapalaran. Ang ating bansa ay isang bansang pinagpala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Pagpalain ng Diyos ang ating bansa.